mga boss. Naku, si Banat Bay umiiyak. No? Lagi nang umiiyak ngayon to. Dati ang tapang-tapang. Dati laging siga sa social media. Ngayon iyak na lang ng iyak ho, mga kababayan. Bakit kaya? Pakinggan nga ho natin. Makabuluhan niyang hearing, contempt niyo si Torre. Kasi pwede Iko-contempt daw si Torre agad, mga kababayan. Gusto nyong maging makabuluhan yung hearing, i-contempt nyo si Torre. Yun agad, ano? Ano kaya sinasabi ni Banat Bay? Pakinggan ho natin, mga boss. kung hindi niyo ipatatawag si Torre at babarahin yung si Torre at iko-contempt, walang kwenta yung hearing. Anong hearing ba yung sinasabi ni Banat Bay dito? Tungkol saan kaya ito, mga kababayan? Doon kaya sa mga vlogger? Or kaya doon sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Ano kaya talaga? No? Kasi nanggigigil siya kay Torre eh. Lahat po yan, mga bossing, lahat ng vloggers po na nandoon sa kabila, na nandoon kay Duterte, gigil po kay General Torre, mga kababayan. Bakit po? Biruin mo ba naman? Ilan na sa idol nila ang naoblo. O yung isa nandoon sa oblo na madaming kasamang ano ba 'yo? Mga topless na. Ano? Tapos yung si Buloy, 'di ba? Oh. Tapos yung isa naman po ayun nandoon na sa ICC. Sila yung paulit-ulit, mga kababayan. No? Paulit-ulit silang sinasabi. Ganito. Wala namang ICC, wala namang ganito, ganyan. Oh, naku, pinaglololoko nyo lang kami. Naku, puro lang kayo paasa sa ICC. Nung dumating ho, ayan ho, mga nanggagalaite, mga bossing. Sabi ni Nel De Luta, lalo na yung reaction TVPH, masyadong maangas yun. Sino yun? Hindi ko napapanood yun eh. Oh, sabi ni Delia Rosario, Chris Rose. O, tuloy natin. Yun lang. Totoo, kung gusto ninyo ng making makabuluhan yung hearing, contempt nyo si Torre. Contempt agad. Siguro dahil si Torre nakailan na sa amin yun eh. Tapos susunod, si Harry Roque naman. Tapos susunod, ako naman. Tapos susunod, yung mga kasama ko naman. Lahat na kayo. Palibhasa ko kasi, mga kababayan, yung mga lakad nila puro pang lang alam mo yun, gawa-gawang mga istorya ho. Ang hihilig nito sa mga gawa-gawang istorya, mga bossing. Di ba? Sa gawa-gawa nilang istorya, sila po nag-aaway na din. Hindi na maintindihan nila kung sino yung talagang papakinggan nila. Kasi pwede nyo naman gawin ginagawa nga ng kamera kahit tama naman yung sagot ng mga resource person nila, kinukontempt ba't di nyo gawin dito sa mamang to? Ito talaga, pangarap ko ito napapanaginipan ko na ito. Ayun. Para din palang si Basti ito. Napapanaginipan ko si Torre. No? Sasampalin ko si Torre. Pangarap ko na makasampal ng isang general sa katauhan ni General Torre. Tapos wala naman. No? Si Baste, ewan ko kung yung sinampal doon sa kanto hanggang ngayon nakahiga pa din. Nung kay General Torre na, mga kababayan, nagkaharap na. No? Nagkaharap na doon mismo sa KOJC. Baluarte pa nila yun ha. Pero hindi pa din nagawang masampal. Eto, nakakapanaginip. Mahirap yan. Baka bangungutin ka. Di ba? Baka bangungutin ka pag nakita mo si General Torre. No? Hindi ka uy, naku! Pero kapag kaho naman harapan, wala na tong mga to Pag yung tipo bang, sige nga, ganito, magkita tayo, etc. Wala na ho tong mga to. Mga bossing. Sabi ni Frankie, si Johnny Sins na daw ang hawak kay Sara Duterte. Gamit na gamit nila yan no? Uuwi na si Tatay Digong. Sabi ko, kailan uuwi? Bakit hanggang ngayon wala naman sinasabi? Meron pa silang pakalat na daw, yung presidente daw ng ICC nagsalita na. At dahil daw nakikita araw-araw yung kanilang mga yung kanilang mga sigaw sa kalsada, pauuwiin na daw, inosente na daw si dating Pangulong Duterte.
Hmm. Ay, naku po. Lahat po yan. Lahat po ng mga DDS nang gagalaiti po kay General Torre. Pero tayo dito, mga kababayan, masaya tayo. Ano? Yung mga nagiging pugante, yung mga nagtatago sa batas, kapag kami ipapahanap ka, General Torre. Di ba? Ngayon, ang nangyayari ho, yung mga kawawa natin na humihingi ng hustisya, mga kawawa nating kababayan na humihingi ng hustisya, nagkakaroon po mga kababayan ng, alam mo yun, ng lakas ng loob. Nagkakaroon po sila ng pag-asa na makamit yung hustisya. Sabi ni Ma'am B. Pranzam, may pahiring si Amy. Yun nga yung pagpapaaresto, no? O yung pagka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Yun yung iniiyak nila. Ano naman kinalaman ni Torre dyan? Di ba? Si Torre, nakipag-usap lang ho yung Interpol. Tapos napag-utusan lang naman si General Torre diyan. 'Di ba? Tsaka wala nang magagawa yan. Diyos ko naman, hearing pa. Hindi na mapapauwi niyan ang dating Pangulong Duterte. Ang ICC, ang gusto lang nila mapasa kamay ang dating Pangulo, no? Kung meron problema doon sa pagkuha sa kanya, kung mayroong problema sa pag-aresto sa kanya, sasabihin lang ng ICC, kayo mag-usap dyan, kayo ang magresolba ng problema ninyo dyan. No? Basta ang importante sa amin ay nandito na si dating Pangulong Duterte at lilitisin namin. Yun naman ang importante ho, di ba mga kababayan, sa ICC. Ayaw nyo pa nun, napapahinga ang dating Pangulo? Sabi nga niya, maayos ang aking kalagayan dito. Maghapong natulog. Nung nasa Pilipinas ang dating Pangulo, kawawa Bakit ko nasabing kawawa, mga kababayan? Araw-araw nasa campaign rally. 'Di ba? Araw-araw nasa campaign rally. Campaign dito, campaign diyan. Hindi ba makatayo yung inyong mga senador sa kanilang sariling paa? 'Di ba? Sabi ni Alex Booth, napahinga na sa kaka-fake news. Correct. Ngayon, yung matatanda na ganyan, 80 anyos, gusto niyan yung pahinga na lang. 'Di ba? Hindi na ho yan mahilig doon sa mga palabas-labas. Napapagod din yan. 'Di ba? Sabi ni Junjun Salisi, good morning Mark Ramos, nanonood ako sa iyo sa YouTube araw-araw dito sa Dinalupihan, Bataan. Salamat po, sir. Tuloy natin. Sigurado ako, kahit iba sa inyo, marami nakakapanaginip dito sa mama na to. Bangungot yun. Bangungot talaga. Talagang babangungutin kayo. Talagang babangungutin kayo. Kami kapag kayong nakikita namin si General Torre, isa lang naiisip namin. Ito ang matikas na general, no, ng Pilipinas. Walang inaatrasan. Buloyski ka man o dating Pangulo ka man, hindi ka aatrasan yan. Di ba, Sir Eleuterio Pajarlo? Gastos lang ang gusto ng Senado, no? Di ba? Nagpapagod lang sila. Walang magagawa ang Senado. Tapos na si Digong. Ikaw lang yun, Banat Bay, sa hanghabol ni Ma'am Delia Rosario.